Ayan mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. At narito na naman po ako at mayroong tatalakayang panibagong request. Ayan, yung nag-comment sa akin na susunod kong tatalakayin ay ang kung ano daw ang itsura ng sigbin. Ayan, at aking tatalakayin ngayon mga kapatid, at may base sa aking karanasan ay ikikwento ko po sa inyo kung ano ang uri ng sigbin mga kapatid. Bago ako magsimula ay paki-like, share at subscribe ang aking YouTube channel na Maestro Apo, at ang aking official Facebook ay ang Hashim Sandalponte Tetragrammaton. Ayan po. Binabati ko ang mga kapwa ko mga manggagamot, antingero, antingira, yan mga supremo, yan, at mga nagtatahak sa lihim ng karunungan at mga nag-aaral at tumutuklas ng mga lihim na aral ng lihim na karunungan, yan, na hindi nakalagay sa ating banal na kasulatan, na iyan po ay inilihim ng ating mga ninuno. Ayan, at bago ako magsisimula yan sa mga ginamot ko sa online, yan sa mga nagpabaklas sa akin ng mga sumpa, yan sa mga gayuma, at sa mga nagpa-reading sa akin, ay maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa akin. Ayan, sa muli ay kung may mga katanungan kayo sa akin ay magsabi lamang kayo o mag-comment para ating tatalakayin. Ayan, at may bago na naman tayong topic. Magandang ganda to mga kapatid, ang sigbin, kung ano ang uri ng sigbin o ano ang hitsura nito. At kung bibilangin ang mga kwentong engkanto sa Pilipinas, medyo maraming uri at may iba't ibang kakayahan. Yan. Merong isang kakaibang uri ng hayop na pinaniniwalaang matatagpuan sa Visayas at Mindanao lang. Ang hayop na ito ay ikukumpara sa kambing o di kaya na may kanggaro. Ayan mga kapatid. Ang mukha ay katulad ng paniki, tulad ng mahaba at matutulis na mga pangil. Yan. Mapupulang mga mata ayon sa mga taga pananaliksik o aking pananaliksik. Yan. Ito ay bagong tuklas ko at nakita kong hayop na natagpuan ko sa isang bahay na aking ginamot dati at aking ikikwento mamaya. Yan. Isang uri ng hayop na karniboro o kumakain lang ng karne. Yan, o mga hilaw na karne. Yan. Pero patuloy pa rin ang kanilang pangangalap ng mga impormasyon para matukoy kung ano talaga ito o mapag-aralan na din ang ganitong klaseng hayop. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring patunay na sila ay nabubuhay. Ayan. Sila naman siguro mapula ang kanilang mga mata at sila ay aktibo sa gabi. Yan. At dahil maraming paniniwala ang mga ninunong Pilipino, isa din ito sa mga sinasabing kampo ng demonyo o sugo ng mga masasamang espiritu. Ito din daw ay isa sa mga kasabwat na mga aswang o sugo ng aswang. Yan. Ang sigbin ay madalas sa gabi aktibo, naghahanap ng kanilang makakain, ang lamang loob ng tao, dugo at mga hayop na kinakain. Kahit mga patay na tao, hayop ay kinakain pa rin. Kaya siguro sa gabi na matatanda, ang amoy nito ay mabaho, nakakasulasok na amoy o nakakasukang amoy. Yan po ang amoy ng sigbin. At ikwento ko mamaya sa inyo ang aking karanasan tungkol sa nakakita ako ng ganyan dati mga kapatid. Yan, ikwento ko mamaya. Ang sigbin ay may mga mahahabang buntot, mas mahaba kumpara sa kambing. Ang kanilang mapupulang mata ang dahilan ng pagiging aktibo sa gabi. Ayan po mga kapatid, ang sigbin po ay mabilis at mailap po yan tuwing
Sa gabi hindi nyo po basta-basta mahabol yan, parang hangin po yan, ang bilis ng isang sigbin na yan. 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 Sinasabing inuutusan sila ng mga aswang o maghahanap ng biktima katulad ng mga hayop kapag walang nahanap na taong pwedeng maging biktima. Ang ibang tao ay naniniwala kapag meron kang nahuling sigbin. Ito ay nagbibigay ng swerte sa lahat ng bagay na iyong gagawin. Pero kailangang panatilihin ito sa bahay at madalas na ilalagak sa maikling o sa maiksi o maliit at malaking banga at pinapakain ng dugo o anumang uri ng karne. Ang ibang tao sa ibang probinsya ay naniniwala kapag may namatay na alagang hayop ay madalas sinisisi sa sigbin. Isang paniniwala nila ito ay kanyang sinisipsip o sumisipsip ng dugo sa pamamagitan sa pagsipsip sa anino ng tao. Isang hindi makapangkaraniwang kakayahan. Ang mga ganitong kwento ay batay sa aking paninaliksik at sa aking mga impormasyon na aking isinaliksik o aking mga pinagtanungang mga matanda, mga kapatid. Ang sinasabing pagkaroon ang karanasan ng ganitong bagay ay kailangan lang gawin ay mag-ingat palagi. Ito mga kapatid ang aking ikikwento. Nung time na mayroon akong pasyente, yan isa silang hindi naman kagaanong mayaman ang aking pasyente na yun at may sakit na malubha. Yan, nung pumasok ako sa kanilang bahay at nakakaramdam ako ng ibang presensya, mga kapatid. At nung time na parang napasi-CR ako, mga kapatid, nung pagpasok ko dun sa CR ay parang nakaamoy ako ng mga bulok at mabaho na mga nakaimbak kasi yung CR at merong bodega doon sa kabila, doon nakatago sa madilim na bodega ang mga banga na yun. At nung time na nung pumasok ako sa CR at walang taong nakatingin, meron doong nakahilira na mga banga, yung mga tibod yan. Kung dito sa amin sa Antique, tibod, merong tibod yan po, mga kapatid. Yung pala ay pinagbabahayan ng mga sigbin, mga kapatid. Ang kalakihan lang ng mga sigbin, mga kapatid, ay mga dito, mga kapatid, mga dalawang dangkal dito sa aking tumbler na ito. Dalawang dangkal ang taas ng sigbin, mga kapatid. Yan ang aking pagkakita nung nakita ko ang sigbin na yan sa bahay ng aking pasyente dati. Ayan. Pagkatapos ng, mga kapatid, nung nakita ko ang sigbin na iyon, ay first time ako nakakita ng mukha ng sigbin na parang apat na uri ng klase sa isang katawan. Ang kanyang ngipin ay parang ngipin ng paniki, mga kapatid. At ang kanyang mata nito ay mapula. Ang mukha nito ay parang daga, mga kapatid. At ang kanyang likod ay parang kuniho. Yung kanyang katawan ay parang kuniho. At ang paa nito, mga kapatid, ay parang kanggaro. Ayan. At saka yung buntot niya, mga kapatid, ay parang buntot na mga isang dangkal na buntot ng sigbin na iyan. Yan po, mga kapatid, ay totoo yan, mga kapatid. Yung pasyente ko na yon ay talagang yumaman sila. Di naman sa toong mayaman sila sa sinasabing talagang milyonaryo, hindi, mga kapatid. Dahil parang may kaya lang sila, mga kapatid, pero may negosyo sila na di ko nasasabihin kung ano ang negosyo noon ng aking pasyente, sapagkat yun talaga, mga kapatid, ang aking nakita. Ng pagsilip ko, nasipat ko yung ulo na parang daga na di ko alam na nakasilip doon sa tibod na aking tinignan doon sa may bodega. Doon nila nilalagay at inaalagaan nila.
Yan ang akin ano. Pero di ko na sasabihin kung sino ang aking pasyente na yon at baka ma-open at magalit sa akin. Pero alam ko na may alaga silang sigbin. Yan mga kapatid. Ang mga tao mga kapatid, ang mga tao na may alagang sigbin tapos inapinin nyo yan mga kapatid, ay gumaganti yon mga kapatid. Hindi sa mga taong mga malalaki o sa mga katulad nating mga may edad na. Doon sila gumaganti mga kapatid sa mga anak nila na mga bata, mga 7 years old o pababa. Kaya ang sabi ng mga matatanda dati na kung matutulog ang ating mga anak ay wag nating iiwan, dahil po maaari po yang kainin o kagatin ng sigbin, dahil sinisipsip po ng sigbin ang dugo ng mga bata. Yan po ang katotohanan mga kapatid. Kaya po nang sabi ng mga maliliit dati, ang sabi ng mga papa ko, mga lola ko, tulad ng mga kapatid ko nung wala pa ako sa larangan ng panggagamot, ang sabi niyo sa akin, wag ninyong iwanan ang inyong kapatid na tulog. Baka yan ay buhatin ng mga engkanto o di kaya kainin ng sigbin at sisipsipin ang kanyang dugo niyan, at yan po ay pag nasipsip po ng sigbin ang dugo ng bata ay mangingitim po ang kanyang buong katawan. Yan po ang katotohanan niyan. Totoo po talaga ang sigbin. Sa ngayon, bihira ka lang po makakahuli o makakahanap ng sigbin, dahil mailap po 'yan mga kapatid. Mailap 'yan ang sigbin. At minsan inaalagaan nila, dahil ang sigbin po ay nagbibigay din po ng mga swerte sa mga taong nag-aalaga nito. Kung maganda ang pakikitungo nila sa sigbin at binibigyan nila ng mga pagkain o inaalayan nila ito ng mga pagkain. Ngunit pag ang sigbin po ay ginantihan o sinaktan ninyo, ay ano yan mga kapatid, ay kung ang sigbin ay ginantihan ninyo, ay gumaganti po yan. Kung may mga anak po kayo na mga anak na maliliit, ay gagantihan po nila yan. At mamamatay po ang anak ninyo nang di alam ng doktor o sensya kung ano ang sakit niyan. Yan po mga kapatid ang katotohanan dyan. Dahil ang sigbin po ay mabait po ang sigbin pag mabait po ang nag-aalaga. Pero pag masama yung nag-aalaga at sinaktan ang sigbin, may posibilidad po na lalayas po ang sigbin o lalayuan ang amo nito. At maghahanap sila ng bagong aalaga sa kanila. Yan po mga kapatid. Napakahirap din po patayin ang sigbin sa totoo lang mga kapatid. Pero meron akong kaalaman niya kung paano patayin ang sigbin, at ako ang nakakaalam niyan mga kapatid. At meron din ang sigbin din mga kapatid ay hindi lang din tao ang mga kinakain niyan. Ngunit may mga sigbin din na kumakain ng mga hayop tulad ng manok. Pag po ang manok po ay nawalan ng ulo, yan, pag ang manok po na inyong alaga o mga sasabungin ay puro ulo ang nawawala, ay sigbin po ang kumakain yan. Hindi po aswang, hindi po kung ano-anong mga dahil ang sigbin lang po ang pwedeng kumain ng mga ulo ng mga alaga nating hayop na manok. Yan, matulad ng manok, pato, o kung anumang gansa. Ayan po ang paboritong kinakain ng sigbin, ang ulo niyan mga kapatid. Yan po ay ang katotohanan. Dahil ang sigbin din po ay napakahirap po kalabanin yan, dahil kailangan mo po yan ng bilis at liksi, dahil yan po ay parang hangin po yan na mapanlin lang ang sigbin mga kapatid. Yan ay mailap. Ang ngipin yan at ang mata ay parang paniki. Yan. Ang mukha niyan ay parang daga. Ang likod niyan ay ang likod o katawan niyan ay parang kuniho. Ang kanyang paa niyan ay parang kangaroo mga kapatid. At ang kanyang buntot ay parang parang buntot ng pusa, pero mahaba siya mga kapatid. Yan ang kulay niyan ay mahaba ang balahibo niyan ng sigbin. Nakadepende kung babae o lalaki. Depende yun sa uri at ng sigbin, ang pagkakalikha sa kanya o kung ano man. Ayan ang katotohanan sa sigbin mga kapatid. Yan lang ang aking maipapayo sa mga anak, sa may mga pamilya o mga tao o nanay tatay na natutulog ang kanyang anak, ay wag po ninyong iiwan. Yan po ang sinasabi ng mga matatanda dati. Kapag ang yung mga anak o kapatid niyo na natutulog diyan mag-isa, ay talaga pong hindi po dapat iiwan yan o umpisa o mga isang buwan o bagong panganak
o di kaya hanggang 7 years old dahil yan po ay mabango sa mga sigbin. Ang sigbin din po ay parang aswang din po yan ang sigbin niya. Matalas ang pang-amoy niyan mga kapatid dahil apat ang 5 in 1 ang ano niyan, ang kombinasyon na hayop na nauuwi sa isa ang sigbin, kaya mailap yan mga kapatid. Hindi nyo basta-basta mahuli yan. Kailangan niya may mga pamamaraan kayo bago ninyo mahuli ang mga sigbin. At yung iba ay naalagaan ng mga taong hindi natatakot o mga may mabubuting intensyon. Ayan lang mga kapatid ang topic ko about sa sigbin. Ay yan lang po ang aking maibabahagi sa inyo. Na may magustuhan niyo ang aking topic na ito, at paki-like, share at subscribe na rin po ang aking YouTube channel na Maestro Apo at ang aking YouTube channel na Hashim Sandal Content Tetragrammaton. Paki-follow na rin po. At kung may mga katanungan kayo o may request kayo about sa topic na aking ibabahagi sa inyo, ay gagawa natin yan ng paraan upang ako mismo ang magsasaliksik. Yan, sasaliksikin ko yan, magtatanong-tanong ako sa mga matatanda, sa mga manggagamot, kung ano ba talaga yung mga nakakatanda sa aking manggagamot para maibabahagi natin sa inyo at makadagdag ng kaalaman. Ayan lang, hanggang dito lamang po at God bless.